Sabi ni amo, magpahinga na daw ako. 6 PM pa lang umalis na yung mga amo ko. Mag-dinner daw sila sa labas. Ali sa araw na to, absent ako sa pagmamarket. Masama kasi yung pakiramdam ko. Ako aakyat dun sa kwarto ko sa second floor. Kakain muna ako ng pang-dinner ko. So kaninang tanghali, sabi ni amo, lalabas daw ako para bibili ng pagkain ko. Kaso lang, tinamad naman ako. Kung ano lang nandito sa bahay, yun na lang yung kakainin ko. Hindi kasi kami masyadong nag-stock ng mga pagkain like karne, gulay dito sa bahay ni amo. Kaya ayan, araw-araw ako nagmamarket. Harap din kaya sa pakiramdam na hindi ako nagmarket ngayon. Kakapagod kaya, no? Yung pabalik-balik ka na lang sa market. Na ngayon, sobrang init sa labas. So ito na nga yung pang dinner ko, cup noodles at saka meron din ditong manok na ulam pa namin to kagabi. Nagprito na rin ako ng sausage na maliliit. Dahil nga frozen ito, mahina lang yung apoy para maluto siya sa loob. Bago umalis yung mga amo ko para mag-dinner sa labas, sinabihan ako nila na kung masama daw yung pakiramdam ko, mauna na daw ako matulog. Huwag ko na daw sila hihintayin. Dahil daw mamaya pa sila uuwi bandang 10 PM. Kung ako papasok sa aking kwarto, syempre lilinisan ko muna tong kusina. Walang kalat, walang basura. At yung mga bottled water nila ni amo, ilalagay ko yan sa kanya-kanya nilang kwarto. Hindi lang pala yung mga basura dito pero itatapon ko pa rin to sa labas. Gusto ko kasi kapag papasok na ako doon sa kwarto ko, wala talagang kahit isang basura dito sa basurahan nila ni amo. Katapos ko nga matapon itong basura dito sa labas at itong mga bottled water, ilalagay ko na to sa kanya-kanya nilang kwarto ng mga amo ko. Tapos ng lahat sa kusina, dali-dali na rin ako umakyat dito sa second floor sa kwarto ko at maligo na rin. Araw na to masama yung pakiramdam ko pero nakapahinga na rin ako ng bongga.